Tumigil siya sa harapan ko na hindi inaalis ang pagkakatitig sa aking mga mata. Walang salitang nagpapaliwanag ng emosyon na nasa mata niya, ngunit sapat na iyon para makita ko ang purong-purong pagmamahal na isinisigaw nito. Kasabay ng pagbigkas niya ng huling kataga ay ang pag-alpas ng labis-labis na emosyon na ikinulong ko sa kasulok-sulukan ng aking puso sa mga buwan na lumipas. Alam kong hindi ako. Alam kong hindi para sa akin iyon, pero hindi ko magawang dayain ang puso ko na manabik sa pagmamahal na masasalamin sa kanyang mga mata. Happy 11th anniversary, my love. Maramdamin tugon niya bago sumilay ang masayang ngiti, dahilan para hindi kayanin ang puso ko. Lumabas ang hikbing kanina ko pa pinipigilan lumabas sa mga labi ko. Ang tanga-tanga ko siguro dahil ang saya-saya sa pakiramdam na ginawa niya ang bagay na ito kahit alam kong hindi para sa akin, kundi para kay Caitlyn. Halata ang pagkaalarma niya nang marinig ang hikbi ko. Agad niyang binitawan ang gitarang hawak at agad akong kinabig para sa isang mahigpit na yakap. Why are you crying, love? Bakit ang lungkot ng kanta? Kusang lumabas sa bibig ko. Narinig ko ang pagtawa niya na tila paghihele sa pandinig ko. I don't know either. Basta nung marinig ko yun kanina sa radyo, ikaw agad ang naalala ko. Natatawang tugon pa rin niya bago humiwalay ng yakap at sapuin ang mukha ko upang punasan ng mga luha. Hindi naman ako nawala. Nagpakalayo-layo lang ako dahil alam kong hindi ako ang para sa'yo. Gusto ko sanang idugtong. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko, basta masayang-masaya ako na malungkot. Anya at nakita ko ang panandali ang pagbalatay ng lungkot at sakit sa kanyang mga mata. Kusang gumalaw ang kamay ko at hinaplos ang kanyang gwapong muka. Walang nagbago sa kanya maliban sa mas lalong naging magandang lalaki. Pumikit ako para damhin ang iba't ibang parte ng kanyang muka na hindi ko man makita sa napakatagal na panahon ay nakaukit sa isip at puso ko. Hindi ako nakagalaw at halos itigil ko pati ang paghinga ko nang maramdaman ko ang paglapat ng kanyang mga labi sa labi ko. Gusto kong humiwalay dahil mali. Ngunit tila lunod ng puso ko sa pagmamahal na meron sa kanya dahil imbes na itulak ko siya palayo ay gumanti ako ng halik at sinabayan ang malambing at mabagal na paggalaw ng kanyang mga labi na parang sinusulit at ninanamnam ang mga sandali. Kahit ngayon lang, sa harap ng mga paintings na pumupuno sa silid na ito, kahit ngayon lang gusto ko maging makasarili. Ikinawit ko ang mga braso sa kanyang batok nang palalimin niya ang halik. Nag-uumapaw ang saya sa puso ko kahit na alam kong hindi tama ang ginagawa ko. Fourth person over voice. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng masayang ngiti sa aking mga labi habang nasa mga bisig ko ang babaeng mahal ko. Ngayon lamang siya tumugon ng ganito, yung tipong kahit walang sabihing salita, ay ramdam ko ang labis na pagmamahal niya para sa akin. Wala nang masasaya pa sa punto ng buhay na isang taong nagmamahal na malaman kung gaano siya kamahal ng taong laman ng kanyang puso. Dahil sa halik na pinagsasaluhan namin, ay napatunayan kong ikababaliw ko kapag nawala siya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa kanya. Wala pa rin pinagbago. Bawat araw ay mas lalo akong nalulunod. Nandoon pa rin ang napakalakas na tibok ng puso ko kapag nasa malapit sa akin ang presensya niya. Nandoon pa rin yung pakiramdam na para ako lumilipad sa alapaap kapag nayayakap siya. Nandoon pa rin yung napakasayang pakiramdam kapag ipinaparamdam niyang akin siya. I love you. Bulong ko habang magkalapad pa rin ang aming mga labi. Hindi ako magsasawang iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at hindi ako magsasawa sa paghalik sa kanya. She's my safe haven. Hindi mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi pagdilat ng kanyang mga mata at tumitig sa akin. Mahal din kita. Mahal na mahal. She answered sincerely. Mas lalong napuno ng saya ang puso ko dahil sa sagot at katapatang nakikita ko sa mga mata niya. Ngayon ang 11th anniversary natin. Bulong ko at hindi ko mapigilang matawa. Ito rin ang araw na una tayo nagkita sa Inspiration at una kong nasilayan kung gaano kakaganda. Hinaplos ko ang kanyang namumulang mga muka at naluluhang mga mata. I hate seeing her tears.
Napakatagal na panahon na pala kitang mahal pero yung pakiramdam dito sa puso ko, parang kahapon lang. Mariin kong hinalikan ang kanyang noo at muling niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Hindi ko kakayaning mawala sa akin ang asawa ko. Hindi naman ako mawawala eh. Anya. I know. Ramdam ko yun. Alam kong hindi mo ko sasaktan at kahit saktan mo ako, hindi mababawasan ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi ko alam pero kusan tumulong aking mga luha. May kung anong mabigat sa aking dibdib pero natatabunan pa rin yun ng labis na saya dahil hindi ako makapaniwala na sa haba ng panahong minamahal ko siya ay nasa akin pa rin siya. Noon napaka-miserable ng buhay ko dahil akala ko wala na siya pero muli niyang pinarana sa akin ang kakaibang saya. Meron ang pag-ibig noong nalaman kong buhay siya. At baliw mang pakinggan para sa iba, handa akong masaktan ng paulit-ulit. Handa akong mamatay kung yun ang dapat upang mapanatili ko siya sa tabi ko. I love you too. Sagot niya. I love. Tumingin ako sa relo ko at malapit na palang mag-12 midnight. Buti na lang umabot ako. Kahit naman hindi ko umabot, ayos lang. Pinagsalikop niya ang aming mga kamay at tulad ng halos normal na reaksyon ng puso ko ay nagwala ito. Sa simpleng galaw niya lang ay mas lalo akong nahuhulog. Alam kong hindi na ako makakaahon. No, hindi ayos sa akin yun. Mahalaga sa akin ang araw na ito. Mahalaga sa akin ang bawat araw na may kinalaman sa'yo. At lalong mahalaga sa akin ang bawat araw na kasama kita. Sabay kindat sa kanya. Unti-unting sumilay ang masayang ngiti sa kanyang mga labi. Mga ngiting gustong-gusto ko nakikita sa kanya. Seriously? Hindi ko alam na ngayon ang anniversary natin. At bataray na tumaas ang kanyang kilay na ikinatawa ko. Ako lang talaga nakakaalam. Don't worry. Mansari natin next month. Doon ka nalang bumawi at marami pa tayong anniversary na magkasama. Sa isiping siya ang kasama ko sa pagtanda ay hindi ko mapigilang maging masaya. Kahit siguro matanda na kami ay hindi pa rin mapapagod ang puso kong mahalin siya. Napakarami kong plano para sa amin dalawa at ng magiging anak namin. Baka naman may iba ka pang babaeng kasama mag-celebrate ng Montsari. Ingos niya. Hindi ko napigilang panggigilan ng kanyang mga labi. Kinagat ko yun at ilang ulit na hinalikan. Ikaw lang sapat na. Sobra pa. Kulang ang salitang pagmamahal para ilarawan ang nararamdaman ko para sa'yo. Napapansin ko sa bawat araw mas lalo ka nagiging bolero at madaldal. Natigilan ako dahil sa sinabi niya ngunit bigla ring natawa dahil sa reaksyon niya. Mahal lang talaga kita ng sobra. Sinipad ko ang suot niya at mga kilay ko naman ang nagsalubong. Hindi ko gusto yung damit mo. Masyadong kita ang balat. Napatili siya ng pangkuin ko. Nakangisa akong tumitig sa magaganda niyang mga mata. Ano ba naman? Ibaba mo ko? Ungot niya pero mas lalo ko lamang hinigpitan ng hawak sa kanya. Alam mong ayoko nagsusuot ka ng ganyan. Doon tayo sa kwarto mag-usap. Nanlaki ang kanyang mga mata kaya kinindatan ko siya. Bakit kailangan doon pa tayo mag-usap? Pwede naman dito. Mas relaxing. Dahil huhubarin natin yung suot mo at ipapaalala ko sa yung akin ka. Hindi ko mapigilang hindi mapakagad sa labi upang pigilan ang pagtawa dahil baka santakot sa nanlalaki niyang mga mata. Pero bago pa siya makaangal ay malalaki na ang mga hakbang ko patungo sa aming kwarto. Panay lamang ang tawa ko sa bawat pagtili niya. I really love this woman. My woman. Peter's person-over voice. Hindi sa pag-ibig umiikot ang lahat ng bagay sa mundo. Yun ang paniniwala ko noon lalo noong mga panahong sinubok ako ng pagkakataon. Simula bata ay naging abala ko sa iba't ibang training dahil gusto ng aking ama na sumunod sa kanyang yapak. Aminado akong halos lahat ng illegal na ginagawa ng samahan mula sa mga Goncalves ay walang tanong kung sinusunod dahil iyon ang tungkulin ng aming pamilya. Ang paglingkuran ng mga Goncalves sa abot ng aming makakaya. I'm a bad man. Hindi ko itinatanggi iyon. Sa dami ng kasalanang nagawa ko sa mundo kahit siguro sa impyerno ay malabo akong tanggapin. When my parents died, doon mas lalong nasira ang buhay ko. Not literally but I am broken in the inside. Para akong patay na naglalakad at kumikilos ayon sa sinasabi ng utak ko, but I am dead emotionally. Ang mawala ng magulang ang pinakamasakit na karanasan ko.
Umabot sa puntong ayoko nang magpatuloy dahil alam kong wala ng dahilan. Nag-iisa na lamang ako kaya ano pang silbi para mabuhay. At nasagot ang tanong kong iyon noong makilala ko ang kakambal ni Cassie, si Caitlin. Anong silbi ng buhay ko? Ang panatilihin ng kaligtasan niya at protektahan siya. Lahat ng ikasisiya niya ay handa kong ibigay ng walang pag-aalinlangan. Yes, I am in love with her. Matagal na panahon na. Siya yung naging dahilan ko para hindi sumuko kahit alam kong hindi siya magiging akin. Kahit na ganoon, kahit na alam kong wala akong aasahang kapalit sa pagmamahal na meron ako sa kanya, hindi ko masabi sa sarili ko na nagpapakatanga ako. That's love. Hindi lahat ng mahal mo ay kailangang mahal ka rin kasi kapag totoong mahal mo isang tao, kahit na walang kapalit, ay tuluyan ka magmamahal. Aaminin kong kahit na walang pag-asa ay hindi pa rin ako napapagod na hilinging sana mapansin niya ako sa paraang gusto ko. So corny, Peter. Aminado akong hindi ako nagdadasal at umabot sa puntong hindi na rin ako kumikilala sa Diyos pero nabago ang pananaw ko sa bagay na iyon noong naisin na ng puso ko na sana'y mahalin niya rin ako dahil kasabay ng paghiling kong iyon ay ang panalangin ko na sana bigyan niya ako ng himala. At masasabi ko ngayong sa pag-ibig, umiikot ang mundo. Be it love for your family, friends, and intimate love. Doon nabubuhay ang tao. Yun ang nagiging rason para manatiling lumalaban sa kahit na anong hamon sa buhay. Ay, hindi pa naman ako bakla. Natatawang sabi ko sa sarili ko habang nagpiprito ng itlog. Naghahanda ako ng agahan dahil anytime now ay magigising na si Kate at uuwi na si Cassie. Akmang ilalagay ko na ang prenitong itlog sa isang pinggan ngunit bigla ako napamura dahil may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Halos mabitawan ko ang hawak ko dahil sa kakaibang kabang umusbong sa dibdib ko. Damn you, Peter. Come, you dumb heart. Peter? Malambing na pagtawag niya na bumungad sa akin. Kahit hindi ko pa man lingunin, sapat na reaksyon ng puso ko para malaman kung sino iyon. Caitlin. Dali-dali kong tinapos ang ginagawa at tumarap sa kanya. Pasimple kong tinanggal ang pagkakayakap ng kanyang mga braso mula sa aking bewang. Isa sa pagiging malambing ang malaking pinagkaiba niya kay Cassie. Madalas siyang yumakap sa akin mula pa man noon dahil kung ituring nila ako ay para na ring kapatid. How was your sleep? Tanong ko habang inaakay siya papaupo upang paghandaan ng pagkain. Napasimangot siya dahil matapos niyang humikap ay napasapo siya sa ulo. Siguro'y kumirot iyon dahil sa hangover. Naiiling at nangingiti akong kinuha ang gamot na inihanda ko para sa kanya. Binigyan ko siya ng isang basong tubig at hinainan ng mainit na soup. Hindi ko mapigilan ang masayang ngiti sa aking mga labi dahil wala nang masasaya pa sa pakiramdam na isang lalaki na paglingkuran ang babaeng mahal niya. Kahit ito lang sapat na sa akin. Maliman dahil alam kong may asawa na siyang tao pero wala naman akong ginagawang masama. Magiging masama lamang kung ipagpipilitan ko ang nararamdaman ko sa kanya. But no, I respect her at lalo ang desisyon ni Cassie. She will kill if ever. Hindi pa ba dumadating sa ate? Tanong niya matapos uminom ng gamot. Umiling ako. Siguro, on the way na yun ngayon. Okay, kumain ka na bago lumamig. Sisimulan ko lang na initin yung kape ni Cassie. Mamaya na. Sabahin mo muna akong kumain. Ungot niya tumawak sa kamay ko. Nandoon pa rin ang tila kuryenteng dumadaloy sa katawan ko sa tuwing nagkakadikit ang aming mga balat. Ganito kalakas ang tama ko sa kanya. Muli ko iyong pasimpleng inalis. Yes, I love her pero hindi tama ang pagdikit-dikit ko sa kanya dahil maliban sa meron na siyang asawa na napakasakit na katotohanan para sa akin ay hindi maganda ang reaksyon ng katawan ko kapag nasa malapit siya. Aksidenteng napadako ang tingin ko sa kanyang palda at ilang ulit ako napalunok. Wala iyon sa ayos at sa sobrang iksi ay halos kita na ang panloob na suot niya. Lalo pat nakaupo siya sa stool. Ang hinaharap ay manipis at konting galaw niya lang ay maaari iyong malilis at makikita ang hindi dapat na makita. Mas lalong kailangan kong iiwas ang sarili ko. Hindi ko kakainin to. Maktol niya ulit ng akmang tatalikod na ako. Hindi ko alam kung dinadaya lamang ako ng pandinig ko o talagang may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya. Hindi yung tipo ng pagmamaktol na parang bata noon kundi may halong kakaibang haplos. Init lang yan, Peter.
Hahakbang na sana ulit ako para ipagpatuloy ang paggawa ng paboritong kape ni Cassie, ngunit tila ako natuod sa kinatatayuan ko dahil sa pagyakap niya sa aking mga braso. Ang kanyang hinaharap ay pasimpleng ikinikiskis doon. Gusto ko sabay tayong kumain. May landing tugon niya. This time alam kong hindi ako dinadayan ng pandinig ko. Ganun talaga ang paraan ng kanyang pagsasalita. Palihim ko sanang tatanggalin ang kanyang mga kamay, ngunit mas lalo iyong humigpit at hindi ko napaghandaan ang biglaan niyang pagkabig ng aking batok. Namalayan ko na lamang ang mariing paglapat ng kanyang mga labi sa aking mga labi. Tom, para akong sandaling pinaapak sa langit dahil ngayon lamang ito nangyari. Para bang naabot ko na ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay mula noon, ngunit nang matauhan akong mali ang ginagawa niya ay agad ko siyang inihiwalay sa akin sa pamamagitan ng paghawak ko sa magkabila niyang mga braso. What the hell, Kate? Hindi ko mapigilan ang pagtatagis ng mga bagang ko dahil sa sobrang pagpipigil ng emosyon. What? Patay bali siyang tanong niya at nag-iwas ng tingin. Bakit mo ko hinalikan? Are you out of your mind? Mabilis ko siyang binitawan at pinunasan ang labi ko. Alam ko namang nagustuhan mo ang halik ko. Nakangisi niyang tugon at ang mga tingin ay tila nangaakit. Bumuka ang bibig ko upang magsalita, ngunit walang mga salitang gusto lumabas dahil sa gulat sa sinabi niya at sa paraan ng kanyang pagkilos. Alam kong matagal ka nang may lihim na pagmamahal sa akin. So bakit ka magagalit kung hahalikan kita? Alam ko namang gustong gusto mo yun. Taas noon niyang tugon at nakakaakit na binasa ang kanyang mga labi gamit ang kanyang dila. Humaplos ang kanyang malambot na kamay sa dibdib ko at naglaro doon ang kanyang mga daliri. Mas lalong nag-igting ang aking panga dahil sa akto niya. Ito ba ang natutunan mo sa pagpunta-punta mo sa mga bar? Ganito rin bang ginagawa mo sa mga lalaki na kakahalubilo mo? May diin ang bawat salita ko dahil hindi ko gusto ang isiping iyon. Yes, gusto ko silang akitin. Naboboard na ako sa buhay ko kaya gusto ko naman ng bagong experience. At tumawa pa siya. Ang bawat galaw niya ay tila galaw ng mga babaeng ginawa ng bahay ang iba't ibang bar. Naikuyom ko ang kamao ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang kamay niyang nasa dibdib ko'y pababa na ng pababa at hindi ko na nagugustuhan ang reaksyon ng katawan ko at pagkabuhay ng aking pagkalalaki. Sa inis ay nagawa ko iyong tapikin, ngunit baliwala iyon sa kanya. Alam ba ng asawa mo mga pinaggagawa mo? Naputol ang sasabihin ko pa dahil sa muling paglapat ng kanyang mga labi sa labi ko, ngunit ngayon ay agresibo yung gumagalaw. Mariin kong isinara ang aking bibig at sinubukan kong ilayo siya sa ikatlong pagkakataon, pero mahigpit na mahigpit ang pagkakakapit niya sa bato ko. Tom, Caitlin, mali ito. Irritable kong tugon, pero ang katawan ko'y gustong-gustong ginagawa niya. Walang mali sa pagmamahal. Hayaan mong pagbigyan ng sarili mo kahit ngayon lang. Nakakaakit niyang bulong sa tenga ko at hindi ko na kinaya. Tuluyan ang naputol ang pisi ng pagpipigil ko dahil sa paghalik niya doon. From this feeling, bahala na. Sanay akong gumawa ng pagkakamali, ngunit binago ko iyon noong mahalin ko siya, pero kung ang gumawa ulit ng mali ang paraan para pansamantala ko siyang makapiling, ay handa akong ibigay ang lahat ng meron ako para sa kanya. Para sa pagmamahal ko sa kanya, handa ako magkamali na hinding-hindi ko pagsisisihan. I love you. Bulong ko, ngunit kahit walang tugon ay ayos lang sa akin basta nasa mga bisig ko siya ngayon. Hinapit ko ang kanyang bewang at mas lalong idiniin ang paghalik. Kiss me more, please. Bulong niya na tila mga musika sa aking pandinig. Sinunod ko siya. Kinagat ko ang pang-ibaba niyang labi sa sobrang pagkasabik at panggigigila. Narinig ko ang malambing niyang pag-ungol na tuluyang nagpawala sa akin sa tamang katinuan. Isa ito sa mga pantasya ko at ngayon ay nagkatotoo na. Kahit na mali ay nangingibabaw pa rin ang saya sa kalooban ko. Humiwalay ako sa paghalik at pinakatitigan ng napakaganda niyang muka. Bahagya siyang nakapikit at nakaawang ang mga labing namumula dahil sa paghalik ko. Masuyo kong hinaplos ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Doon lamang dumilat ang kanyang mga mata, dahilan para magkasalubong ang aming mga tingin. Ngumiti ako sa kanya habang inaalis ang mga buhok na nakatabing sa kanyang noo. I love you so much, I said. Alanganing ngiti lamang ang sagot niya.
Hindi rin naman ako umaasa ng kahit na anong sagot dahil alam ko kung gaano niya kamahal ang asawa niya. Inayos ko ang damit niya habang paharap pa rin siyang nakaupo sa kandungan ko. Muli ko siyang dinampian ng marahang halik sa labi at mahigpit na niyakap. Ayokong pakawalan siya. Gusto kong tumigil ang oras para makasama ko pa siya na malaya akong nasasabi ang nararamdaman ko at malaya ko iyong naipaparamdam, ngunit alam kong napaka-imposible nung mangyari. Hindi siya sa akin at hiram ko lamang ang ganitong sandali. Peter? Tawag na isang pamilyar na boses at doon ko lamang narinig ang mga yabag at papalapit na iyon ngayon sa dining kung saan kami ni Caitlin. Para akong tinakasan ng dugo sa katawan. Natuod lamang ako sa aking pagkakaupo at hindi na nakagalaw. Peter? Where's Kate? Wala siya sa kwarto niya. Dinig kong tanong ni Cassie. Fourth person over voice. Seryosong nakatitig si Fort sa kabang kanina lamang ay kinahihigaan nila ng kanyang asawa. May nakakalokong ngisi sa kanyang mapupulang labi at tila baliw na panay ang himas doon habang naglalaro sa kanyang isipan ang mga naging kaganapan kagabi. Napapakagat labi siya lalo't mas malinaw pa sa sikat ng araw ang pulang mantsa na nasa kobre kamang kanilang ginamit. Tila siya isang nagbibinatang kinikilig sa katotohanan. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas na loob na angkinin ng asawa. You're so lucky, Quatro. Naiiling na ngingising-ngising tugon niya sa sarili at napapasipol na tumayo. Hindi niya mapigilan ang mapakanta dahil sa sobrang sayang na mamayani sa kanyang puso. He is not a virgin. In fact, he bedded countless of women in his bachelor, virgins or not. Pero pakiramdam niya, siya na ang pinakaswerteng lalaki sa balat ng lupa dahil siya ang pinagkalooban ng asawa ng kaberhinan nito. Wala namang magbabago kung hindi siya ang nauna dito kung sakali man. Ganun niya ito kamahal pero mas lalo siya nitong napasaya dahil sa kanya nito ipinagkatiwala ang kaberhinan. Sa sobrang tuwa ay halos hindi na niya gustuhin palitan ng kobre kama kahit may mantsa ito ng dugo. Ngunit alam niyang hindi iyon maganda. Naiiling na kinuha niya iyon at nagpasyang siya na mismo ang maglaba. Ganadong-ganado siya sa kahit na anong gawain. Ang lahat ng pagod na pinagdaanan sa mga lumipas na araw ay tila parang bulang nawala dahil sa nangyari sa kanila kagabi ng asawa. Sisipol-sipol siyang namulsa habang papasok sa kanyang firm. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado dahil sa hindi mawalang ngiting nakaukit sa kanyang mga labi na bilang pa lamang ang pagkakataon na nasilayan ng mga tao sa kanyang paligid. Good morning, attorney. Bati ng kanyang secretary. Nakangiti siyang tumango. Good morning. Masigla niyang tugon na unang beses niyang ginawa. Kilala siya bilang walang emosyon at halimaw sa larangang meron kaya hindi niya masisisi ang reaksyon ng mga empleyado. Gulat na gulat ang mga ito. Pabagsak siyang umupo sa swivel chair at parang bata na pinaikot-ikot iyon at natawa rin dahil sa pinagagagawa. Hindi ko alam ang trip mo sa buhay. Ako ba'y pinapagod mo lang? Bungad sa kanya ng tinig ni Vince na salubong ang mga kilay na pumasok sa kanyang opisina. Mas lalong lumawak ang ngisi niya sa mga labi. Good morning, Insan! Mas lalong nagsalubong ang dati ng salubong na kilay ng pinsan. What's with the good morning? And are you really smiling? I'm just happy. Since when? Sarkastikong balik nito na ikinahagalpak niya ng tawa. Napahawak siya sa baba na tila nag-iisip. Since I marry her? But I am happier now. Tila naiintindihan nito ang ibig niya sabihin. May ibinato ito sa kanya na agad niyang sinalo. Natawa siya na makitang tiket iyon papuntang Cebu tulad ng request niya kahapon. Pinakancel ko na to, di ba? Right. Maskad nitong sagot. Pinakancel mo nang late. Pinakancel mo nung nakuha ko na. Hindi ko inutusan ko. Si Yaya Ed. Anya. Damn you. Anito. Nailing niyang inilapag ang 2 passport sa kanya mesa at nakangisin tumingin sa pinsan. Ano ba talaga kayo ni Yaya, Ed? Bakas ang pambubuskas sa kanyang tinig. Tao. Sarkastiko naman sagot nito. Nanatili ang ngisi sa mga labi at wala sa sariling napatingin sa kawalan. What happened really? Dinig niyang tanong ni Vince at tila nawala na ang pagiging irritable nito. We happened. Anya na tila nangangarap.
And so, walang ganang tugon ng binata. And so, we will go to our final plan. Nagsasawa na rin ako sa kakahintay. Gusto ko naman yung hindi lang ako ang umaasa sa mga gusto niya. Ayoko maghintay na lang kung kailan ko mararanasan ng panandali ang saya. Seryosong anya bago bumaling sa pinsan. Akala ko ba kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka magsasawa sa paghihintay? Coming from you. He nodded. Kung hindi siya bumalik ng bansa, mananatili ako naghihintay. Maybe, this is God's will at hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito. Ang desisyon ko naman na masusunod. Mabuti naman. Hindi dapat tayo panay sunod lang sa mga babae. Iritadong tugon nito habang salubong ang mga kilay na panay ang pindot. Nakakainis sa babaeng ito. Ang daming utos. Bulong nito na umabot sa kanyang pandinig. Napahalakak siya. Coming from you. Hindi siya nito pinansin. Hindi daw dapat sunod na sunod pero siya hindi magkamayaw kung anong utos ang uunahin. Padabog itong tumayo at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa pinto ng walang paalam. Just call me kung gagawin ang plano mo. Anito bago tuluyang makalabas. I surely will. He whispered. Nang mapag-isa ay nagsimula siya magtrabaho. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumipas nang tumunog ang intercom. Attorney, Senior Alvarez is here. Tugon ng kanyang secretary. Let him in. Anya at tumayo bago naglakad patungo sa harap ng nakasaradong pinto ng kanyang opisina upang salubungin ang bisita. Agad siyang napangiti nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang seryosong mukha ng senyor. Dali-dali siya lumapit at nagmano. Good morning, senyor. It's Dad. Anito na lalo niyang ikinangiti. Nagmano pa siya dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na tanggap na siya nito para sa anak. Naalala niya pa ang mga banta at paalala nito bago siya tanggapin. Ngunit isang araw ay nagulat na lamang siya nang ito na mismo lumapit sa kanya at sinabing, tatanggapin na siya nito at hindi na itututuloy sa kanila ng asawa. Siguro nakita nito kung gaano niya kamahal ang anak ng senyor. Siguro napatunayan ang pagmamahal niya ang malinis na hangarin at purong pag-ibig para sa asawa. It's been a while. How are you, Dad? He asked. Dahan-dahan siyang umalalay dito. Dahil na rin sa katandaan ay may tungkod na ito sa kabila ng pagiging matikas. Still kicking, he replied simply. Natuwa si Ford kahit na hindi niya alam kung biro iyon dahil sa pagiging seryoso ng mukha ng matanda. Nasaan po si Calvin? Paghahanap niya sa kapatid ng asawa. Naiiling na naupo ang matanda. Nagpaiwan sa baba. You know him. Nambababae. Anya. Nang makaupo siya sa harap nito ay tumitig ito sa kanya at malalim na napabuntong hininga. Wala talaga akong aasahan sa mga anak ko. May problema po ba? Puro problema ibinibigay sa akin. Mapababae o lalaki. Si Calvin, abogado nga ngunit puro pambababae ang inuuna. Nagiwas ito ng tingin, lalo na ang kambal ko. Si Cassie, siya ang matanda pero hindi ko alam kung bakit ganoon ang takbo ng utak. Ni hindi niya ipinaalam sa akin na buhay ang bunso ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na lahat. Anito na tila sumasakit ang ulo. Hindi nakasagot si Fort dahil sa tugon ng senyor. Nauwi siya sa malalim na pag-iisip. Ang tungkol sa kambal. Matagal na niya itong alam, bago pa man magsimula ang trial at bago niya ayain ang kasal si Cassie. Hindi siya napakalino ang mga panahong iyon kung sino ang biglang nagpadala ng mga ebidensya. Hindi siya naging magaling na abogado para sa wala. Kung kaya't iyon ang nag-udyok sa kanya na hanapin ang taong iyon at hindi niya inaasahang sa paghahanap ay makakatuklas siya ng sikreto at malalaman niya ang katotohanan tungkol sa kambal at babaeng minamahal. Dahil sa pagmamahal niya kay Cassie ay hinayaan niya ito sa mga desisyon nito dahil naiintindihan niyang hindi madali para dito ang lahat ng mga pinagdaanan simula pagkabata. Dahil sa pagmamahal niya dito ay nagpasya siyang maging biktima ng laro nito. Oo, nakaramdam siya ng galit noong una. Noong mga panahong nilunod niya ang sarili sa alak. Nagalit siya kay Cassie dahil sa pagpapanggap at paglalaro nito ngunit sa kabila ng galit ay mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang labis na pagmamahal. Utang ko sa'yo ang lahat. Wala na ibang lalaki pang babagay sa panganay ng kambal ko. Kundi ang tulad mong kayang gawin ang lahat. Natigilan siya na makita ang pagpatak ng luha sa mga mata ng matanda. Balot iyon ng lungkot at pangungulila. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Tulad ng pagmamahal na meron ka kay Cassie, ay ganoon din ang pagmamahal na meron ako sa'yo mao kong asawa.
Nangungusap itong tumingin sa kanyang mga mata. Pero huwag ka sanang mapapagod sa kanya at huwag mong hayaang mawala siya sa iyo dahil sa mga pagsubok. Walang pag-aalilangan siyang tumango. Tulad ng paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Aasahan ko yan. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking panganay. Anito,